idinaan sa Interpol ang utos ng ICC upang arestuhin ang dating presidente. Koordinasyon na bang ginagawa ang ICC sa Interpol kaugnay sa mga isyong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte? Ano ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Ang sabi niya ay hindi haharangin ang Interpol, walang makakapigil para arestuhin si Digong. Pagtiniling ng ICC ang tulong ng International Criminal Police Organization o Interpol para makuha si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay obligado ang pamahalaan na makipagtulungan. Paliwanag ng DOJ kahit pumalas na ang Pilipinas sa ICC pero nananatili itong miyembro ng Interpol. Sa mga naunang pahayag ng DOJ na nanindigan ang kagawaran, iba ang usapan kapag idinaan sa Interpol ang utos ng ICC upang arestuhin ang dating presidente. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito ang matindi. Mainit-init pa, mga mahal kong taga-subaybay. Latest update tungkol dito kay dating Presidente Digong. Ibibigay na si dating Presidente Digong sa ICC at huhulihin na ng Interpol. Walang pwedeng humarang sa paghuli kay dating Presidente Digong dahil ang Republika ng Pilipinas, ang ating pamahalaan ay nagdesisyon na, nagsalita na, naibigay na sa ICC, hulihin ng Interpol itong si dating Presidente Digong. Mga kaibigan, unang ko na po kayo, hindi ito fake news. Kaya kapag may pagkakataon, ay kung pwede lang patapusin, panoorin ang vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Nako! Paktay ka na, Digong! Titingnan natin kung pangangatawanan mo. Itong sinasabi mo, na ikaw ay susuko sa ICC. At kahit di mo ka naman sumuko, ay obligado ka na kunin at kung manlabang ka sa Interpol, may paglalagyan ka. Yan ang tandaan mo. Bino mga kaibigan, ito po, huwag na natin patagalin at alam ko pong kapana-panabik ito. Dahil kung noon ay hindi nagsasalita ang ating pamahalaan, ay ito nagsalita na po para diretsahan na wala na po makakapigil para itong si dating Presidente Digong ay ibigay sa ICC at ibigay sa Interpol dahil obligasyon ng ating pamahalaan na ibigay sa Interpol itong si dating Presidente Digong upang ikulong ng ICC diyan po sa ibang bansa. Nako, ay halanga. Tingnan natin ang tigas mo. Digong, eto, shout out po sa lahat. Dante, may koordinasyon na bang ginagawa ang ICC sa Interpol kaugnay sa mga isyong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte? Naku, ay koordinasyon agad. Mga kaibigan, tingnan niyo entrada pa lang ay nagtatanong na kung may koordinasyon na sa ICC ang Interpol. Kung may koordinasyon na ang Interpol sa ICC para ulihin itong si dating Presidente Digong. Eto! Magandang umaga, Ella. Wala pa tayo nakuhang impormasyon kung may koordinasyon ng ginagawa ang ICC sa Interpol. Sinusubukan din natin kunan ng pahayag si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, subalit hindi pa ito nagbigay ng sagot. Bagamat hindi nakasabi ng International Criminal Court o ICC ang Pilipinas, ayon sa Department of Justice o DOJ. Bagamat hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC, ay wala akong makakapigil para arestuhin si Digong ng ICC sa pamamagitan ng Interpol. Bakit kamo? May obligasyon no tayo. May obligasyon ang Republika ng Pilipinas na sundin, gampanan
kung anong kasunduan at anumang obligasyon. Siyempre, para magampanan ang obligasyon ng tama, ay ibigay sa Interpol, ipahuli sa Interpol itong si Digong. At yan ang utos ng ICC. Eto pa. Jay, kapag diniling ng ICC ang tulong ng International Criminal Police Organization o Interpol para makuha si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay obligado ang pamahalaan na makipagtulungan. Paliwanag ng DOJ, kahit pumalas na ang Pilipinas sa ICC, pero nananatili itong miyembro ng Interpol. Sa mga naunang pahayag ng DOJ na naindigan ang kagawaran, iba ang usapan kapag inilaan sa Interpol ang utos ng ICC upang arestuhin ang dating presidente. May obligasyon ng Pilipinas sa ibang bansa sa pamamagitan ng Principles of International Committee. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Ayun mga kaibigan, maliwanag ho. Ha? Maliwanag. Dito ho sa mga tagasunod ni Digong. Yan po ba'y napanood nyo at naiintindihan? Ang balita na yan, na may obligasyon ang ating pamahalaan, may obligasyon ang Republika ng Pilipinas sa Interpol na ibigay si dating Presidente Digong upang mahuli. Nako! Itong acting mga bases kasi marami yung nagko-comment na wala daw obligasyon. Kaya wala, hindi nakasapi tayo ng ICC. Sana ho ay mapanood nyo po ito. At anumang komento nyo po dyan, ay welcome po. Basis man o hindi, kung ano ang inyong salubin. At nagbigay na rin po ng pahayag, nagsalita na ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Ang sabi niya ay hindi haharangin ang Interpol, walang makakapigil para arestuhin si Digong. Bagamat hindi ho tayo kasapi ng ICC na, but may obligasyon ang Pangulong Bongbong Marcos, may obligasyon ang Republika ng Pilipinas para gampanan kung ano man tungkulin ang pinagkasunduan between Interpol at ang Republika ng Pilipinas. I'm very sorry, pahintulot, mga mahal kong taga-subaybay, kumpirmado yan. Mayroong statement, pahayag ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya lang ay medyo maingay ho yung background. Pipilitin ko hong ibigay sa inyo, ibahagi ang utos ni dating Presidente Digong. Ang utos, I'm very sorry ang utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ibigay na sa Interpol, ibigay na sa ICC. Yan ang maliwanag na utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Katulad ng nasabi ko, pipilitin ko pong ibigay sa inyo ng malinaw sapagkat mayroon po siyang, may hawak po ako na video na yan. Medyo maingay ho yung background. Ayaw kong ibigay ho sa inyo kapag maingay, hindi po lubos na maunawaan, mga mahal kong taga-subaybay. But Beno, kung napasyalo kayo sa ibang channel, ay mapapanood nyo po yan, maingay po. Yung background, yung salita, ay hindi masyadong maunawaan. But wag po kayong magalala. Sa susunod kong vlog, magbabahagi po muli ako sa inyo itong utos at panawagan, paliwanag. Siyempre, gustong ipaalam sa taong bayan ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos na siya ay may direkta na utos na walang haharang, walang makakahadlang sa pag-aresto dito kay Digong at ibigay na sa Interpol, ibigay na sa ICC. Maliwanag po yan, mga kaibigan. Ano ngayon? Saka po natin tatalakayin kung kailan ito ibibigay dahil may naaamoy ho ako. Amoy na amoy ko na ho. Baka ito ay kapag sinabi ko na ang eksakto kung kailan ibibigay sa Interpol, sa ICC, ito si Digong ay magbalot-balot at tumakas. Saan tatakas? Baka pumunta ng China ito dumaan sa West Philippines Muli po maraming salamat. Any reaction dito po sa ating tinatalakay. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news.
tayo po ay may batayan. At kung kayo po ay nasasawa dito po sa ating sinasabi na ICC, ay yan naman po ang latest update. Diba? Wala tayong magagawa kung hindi pa hinuhuli itong si Digong. But ang alalahanin po natin, mas maganda ho, tayo ay may hinihintay na Interpol at paglabas ng warrant of arrest. Ay ilang tulog na lang ho yan? Ay sa Pilipinas ho. Oh, just imagine. Mayroon po ba tayong hinihintay na warrant of arrest dito kay Digong? Wala ho. Ito, malapit na sa katotohanan ang ICC. Kaya ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay nag-utos na at nagpaliwanag na ibigay na sa Interpol, sa ICC, itong si dating Presidente Digong. Maliwanag po yan. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa aking second YouTube channel. Kung pwede lang ho, pakisupport din. Nandiyan po ang link sa comment section. I-click nyo lang po. At ito pong aking main YouTube channel ay road to 200k subscribers. Huwag po natin kalimutan i-subscribe din. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.